Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay sa Malakay chapter 3 verse 10, Christian churches are den of thieves and robbers. Sa Malakay 3:10, Christian churches are den of thieves and robbers. Sa Tagalog po mga kapatid, kung gagamitin ang talata at i-apply ngayon, ang talatang Malakay 3:10, ang lahat ng mga Christian churches ay magiging pugad ng mga magnanakaw, den of thieves and robbers. Ba't po natin nasabi yan mga kapatid? Narito po ang talata sa verse, pa lang po mga kapatid? Sa verse 8 pa lang po mga kapatid, ay makikita na po natin na ang sinasabing ninanakawan ng Diyos. No? Basahin po natin verse 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Diyos po ang nagsasalita mga kapatid, in tithes and offerings. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po talaga na ang rightly dividing the word of truth ay lagi nating gagamitin at pagbabatayan ng anumang doktrina bago po natin tanggapin ang anumang ipinangangaral ng sino mang nag-aangking lingkod ng Diyos. Narito po ang ating batayan mga kapatid. Rightly dividing the word of truth patungkol sa tithes and offerings. Ano? Rightly dividing the word of truth. So nariyan po, maliwanag po ang tatlong high priest, panahon ni Melchizedek, Levitical priesthood o Aaronic priesthood, at matapos mamatay sa krus ang Panginoong Hesukristo, siya na po yung ating high priest. At maliwanag po sa talata, verse 11 ng chapter 7 ng Book of Hebrews, doon po dumating ang kautusan sa bayan ng Israel mga kapatid, at magmula po noon ay naging obligatory ang pagbabayad ng tithes at pagbibigay ng mga offerings na inutos ng Diyos. Napakarami po niyang mga offerings na yan mga kapatid, at yung tithes ay tatlong klase, no? May dadalhin sa templo, may dadalhin sa kamalig, at tuwing ikatlong taon ay ilalagay sa gates of Israel mga kapatid. At hindi po pwede ang pera, not money, but harvest. Wala pong paraan mga kapatid na kung itong Malakay 3:10 ay ipatutupad sa panahon ngayon. Una po, ito'y labag at kasalanan sa Diyos. Ano? Pagkat nga ang priesthood of the Lord Jesus Christ ay matutulad kay Aaron. Bawal po yan, kasalanan po sa Diyos. Ano? Kaya nilagyan natin ng X-mat dyan mga kapatid. Kaya ang kalooban po ng Diyos ay maging after the order of Melchizedek, ang ating Panginoong Hesukristo. Na nung panahon na yun, inuulit ko mga kapatid, si Abraham nagbigay ng kanyang ikapo. Ito po ay hindi pagsunod sa utos, pagkat nung panahon na yon ay hindi pa po dumarating ang kautusan sa Israel. Ano po? At nung ang Panginoon naman ay mamatay sa krus, itong kautusang dumating, maliwanag po sa verse 12, dahil pinalitan ng high priest, ay kinailangan palitan din po ang kautusan. So, inuulit ko po mga kapatid, kasalanan po sa Diyos ang pagsunod sa Malakay 3:10. At kung yan po naman ay ipinatutupad ngayon ng mga pastor sa mga Christian churches, wala pong paraan na magawa nila yung mga ikapo na yon. Dadalhin sa templo, dadalhin sa kamalig, dadalhin sa gates of Israel. Hindi po kung saan nyo, they will have to go to Israel mga kapatid. Ang problema po, wala na din po yung templo doon. Hindi na po nila magagawa, hindi po nila masusunod. Kaya po magiging pugad ng mga magnanakaw ang ating mga Christian churches kung pilit nilang ipatutupad ang Malakay 3:10. So muli po mga kapatid, sa ngalan ng Diyos ay buong galang po, may paggalang, may pag-ibig, sinasaway po natin. Itigil nyo na po mga kamanggagawa. Kung kayo'y tunay na sa Diyos, ay itigil nyo na po ang paggamit ng talatang ito, at hayaan po nating magkaloob ang mga mananampalataya, bukal sa kanilang puso. Even of 10%, hindi po bawal ang mag-offer ng 10% mga kapatid.
pwede rin po ang pera. Unlike dito, bawal po ang pera. No? Maliwanag po yan mga kapatid. Offering po ang 10% ngayon, hindi po tax payment. So, hindi po tayo magiging magnanakaw. Hindi po tayo lalabag sa Diyos. Kung tayo man po'y magkulang sa ating 10%, hindi po tayo nagnanakaw sa Diyos. For where there is no law, there is no transgression. Maliwanag po yan mga kapatid. Kaya po muli, sinasaway natin ang pagpapatupad ng obligatory tithing sa panahon natin ngayon under the priesthood of the Lord Jesus Christ. God bless po mga kapatid. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpala ito sa inyo o liman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.